Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. Malungkot ka at nagluluksa ka dahil merong nawala sa'yo. Meron ka na-lose. Merong mga nakipag-compete sa'yo, may mga kaaway na gustong pumigil sa'yo, humarang, hadlangan ka. Bakit malungkot ka? Huwag nagluluksa. Kasi natenggay. Or walang kumikilos. Dahil tenga yung connection ng person mo. Dahil walang nagtitake na action sa inyo ng person mo. Hindi nagtitake na action yung person mo sa'yo. Dahil nawala sa yung person mo. At tenga yung connection nyo. For information kung bakit malungkot ka pa ngayon. Or nagluluksa ka. More clarification of the Six of Swords. Dahil bumalik sa'yo. May bumalik sa'yo. Restriction. Bind. Restriction. Ay. Meron kang binind. Meron kang ni-restrict. Meron kang binayin, meron kang ni-restrict at bumalik sa'yo. Yun ang naging effect din. Ikaw itong nakipag-compete. Pwede din na ikaw itong nakipag-compete. Meron kang ni-restrict. Bakit mo ni-restrict kasi? Gusto mong bumuo ng family. Gusto mo ng buhay na kompleto, prosperous. Wala ka nang hanapin pa sa inong lahat. Kung merong person na bagyan ng pangasawa mo na sa'yo ng lahat, para sa'yo ng lahat. Nakipag-compete ka para sa isang person. Nakipag-compete ka para sa isang person. Meron kang binayin, meron kang ni-restrict. Kaso bumalik naman sa'yo. Ikaw ang restricted ngayon. Ikaw ang nakabind. Ikaw ang nakapiring ang mga mata. Ano ba yung gusto mong makuha na person na gusto mong mapangasawa na yan? Kung kaya meron kang ni-restrict o binind. Ex-lover mo ba yan? Nagkaroon ba ng relationship sa inyo? Let's see, ito na una. Wala naman. Ito yung nauna eh. Saan ba dito yung sagot? Wala talaga. Walang ano sa inyo. Walang relationship. Pwedeng reversal to sa iba guys. Pwede ding reversal to sa iba. Yan ang nakuha ngayon eh. Na energy. Pwedeng reversal to sa iba guys. Kung hindi inyo na energy, kung hindi kayo ganyan, pwedeng reversal, pwedeng sa iba na energy to. Yung nakuha. Ngayon ang nakuha ngayon na energy. Ano yun? Crush mo? Yung gusto mo pangasawa? O kaya binahin? Meron kang binahin? Crush mo? Hindi. Ano yun? Idol mo? Yung gusto mo pangasawa? O kaya meron kang binahin at ni-restrict? Idol. Hindi. Hindi mo din ex. Hindi mo din crush. Hindi mo idol. Ano yun? Ano mo siya? Pangarap mo siya? Gusto mo pangasawa na yan? Pangarap mo daw siya. Ay! Pangarap mo. Pangarap na between.
Ang taas ng bituin. Pangarap na bituin. Paggabi pa nga, ang ganda tumingin sa mga bituin. No? Pagka kitang-kita talaga yung mga bituin sa, sa langit, yung mga stars. Ang ganda. Pangarap mo daw to. Injustice man ginagawa mo. Unfair man to. Nag-isip ka ba? Nag-isip ka ba? Pina-clouded ng demonyo yung utak mo eh. Ay nako. Ano ka ng demonyo. Pagawa ng evil. Dahil lang sa gusto mong mapangasawa ang pangarap mo, gagawa ka ng evil, injustice. Yan ang pinagawa sa'yo ng demonyo. O, yan ang ginawa mo. Ano ang so ibig sabihin ikaw itong nakipag-compete dito. O may kakumpit ka dyan sa pangarap na tao. May mga kumpit ka nga dyan. Siguro yung kakumpit mo sa pinapangarap mong tao, yan ang mga pinagbabayin mo, pinagre-restrict mo. Na, madaya ka man. Madaya ka. Hindi mo nahayaan yung Diyos kung ibigay sa'yo, kung para sa'yo, edi baka, ano, makatuluyan mo. Kahit parang bituin na ang taas. So, sino ba yung pangarap mo na yan, na person? Sino pangarap mo na yan? Ay, heartbroken to. Nung pinapangarap mong bigo, nasasaktan ang kanyang puso. Bakit nasasaktan yung puso nitong pinapangarap mong person? Dahil hiwalay sila ng in separation o hiwalay sila ng taong mahal niya. Na may tao siya, may person siya, may nakarelasyon siya na hiwalay sila at mahal niya yun. Naghiwalay sila. Sino ba may kagagawaan kung bakit sila naghiwalay? Ikaw? Baka ikaw. Ikaw nga. Oh my gosh, ikaw ang dahilan, ikaw may gawa, no? Yun siguro yung pinag-restrict mo sila. Jowa niya yun eh. Karelasyon niya yun. Ikaw, nangangarap ka lang. Tapos, mangialam ka sa ano nila. Sa love life nila. Pinapangarap mo lang. Pinangialaman mo ang buhay nila. Ang love life nila. Ano ba yan? Yung jowa ba nung pinapangarap mo? Yun ang pinagsasabi mo pa kay Lamira? Sa iba? Baka ganun, no? Oo, di ba? Pinagsasabi mo sa iba na pakailamira, pero ikaw ang totoong nangialam sa buhay nila. Sa love life nila na wala ka naman talagang karapatan dapat na mangialam sa buhay nila. Dahil lang nangarap ka, ito, wag masaktan dito ang hindi naman sa inyo, no? Kundi inyong energy to. Wag kayong, alam nyo, wag nyung angkinin yung hindi naman inyong energy, kundi naman inyong energy to. Hindi nyo kailangan na damdamin yung sinasabi ko dito. Ito ay yung kung sino man ang nakuha ng energy na nakarelate dito, no, sa energy na to, na may ginagawang itong nakuha ng reading na to. Yung pinapangarap niya yung isang tao, may ginagawa siyang deceit, witchcraft to, bind, restriction, witchcraft ang ginagawa niyo para ma-bind, ma-restrict niyo yung dalawa, sinisinda niya ng illusion. So yan ang balik tayo sa nareading, yan ang ginagawa mo, nare-restrict mo at sinindan mo ng mga orasyon to, ginawa mo ng ritual, ginawa mo ng deceit to, scheme,
deceit o witchcraft para mamanipulate yung isipan nila, para kahit anytime pwede sila magkabalikan, ay parang imposible na may hadlang kasi ginawan mo nga ng witchcraft, deceit. Ganon yung mga mga gumagawa kasi ng mga ganyan, yung mga deceit at binabaliktad nila kasi na-experience ko din yan, nandanas ko din yan sa mga gumawa ng injustice sa akin na binabaliktad, no? Kunwari silang gumagawa ng witchcraft, kunwari lang ako ang ginagawa ng witchcraft nila, akong pinapakailaman ng buhay nila, ako yung pinapakailaman ng buhay, ako yung pinachichismis, pinabantayan ng buhay ko, ganon. Tapos ako yung ginagawa ng witchcraft. Ngayon pag nagngawa ako o naapektuhan ako ng witchcraft nila dahil na-control yung isip, makukontrol kasi isip mo manipulate yan witchcraft yan iba-ibang klase ng witchcraft, no? Lalo palipad hangin ay yung numero uno, yung makontrol yung isip niya, papasok yung isip mo niyan. Ngayon, ikwento na lang sa iba ngayon na pinapakialaman daw sila, na pakialamira daw, pero kagagawa nila. Ganon ba? Ganon mga deceit. Grabe, no? Hindi maniniwala dyan ang mga hindi pa naka-experience o hindi pa nabiktima ng mga ganyan. Pero kung naka-experience ka na mga ganyan, yun, maniniwala ka talaga. Kasi ako na-experience ko na. Dati hindi ako maniwala na may ganyan kasi parang imposible Kasi hindi mo nga makikita no? Hindi mo makikita Pero nung na-experience ko na, ayun, naniwala ako na may ganyan talaga. Kahit sa Bible din, mayroon din yan sa Bible. Diba may mga warning yung ganyan, may mga yung ganyan about sa mga ganyan. Sa Bible mismo yan. Panahon pa ni Noah yan, panahon pa ni Nephilim yan. Yung mga ganyang gawain. Nagmamahalan yung dalawang tao, pinakialaman mo. Tapos binaliktad mo pa na yung person ng pinapangarap mong person na yun ang pakialamira. Ikaw nangangarap ka lang doon, yun jowa niya, yun naging jowa niya, pinahiwalay mo pa silang dalawa. Mahal pa siya ng pinapangarap mong person. Nagmamahalan silang dalawa, heartbroken, tuloy ito. Sinong pakialamira? Sinong masama ngayon? Sinong evil? Natural ikaw. Sino ngayon ang parusahan ng Diyos? Natural ikaw. Kung ano may ginawa mo doon sa person ng pinapangarap mo, hindi Diyos ang may gawa doon. Witchcraft ang ginawa mo. Nakikita ng Diyos yun. Di mo nakikita ng mga tao yan. Nakikita ng Diyos yan. Witchcraft pati yung ginawa mo. So, deceit, witchcraft, scheme, ay gusto mo palang agawin. Pinahiwalay mo silang dalawa. Bakit ano nagustuhan mo doon sa pinapangarap mong person? Insecure. Insecurities. Parang alam mo yun, parang driven or nagra-rush to pag mga ganitong energy, nagra-rush to na makuha niya agad yung gusto niya. Basta mga ganito. At may mga insecurity to. Parang mayabang. Mayabang ba? Alam ko mayabang. Hindi. Nagra-rush. Nagra-rush siya makuha ang gusto niya. Nagra-rush siyang magtagumpay na makuha ang gusto niya. Ganon siya. Parang yun na nga yun.
Yun ang nagustuhan mo sa kanya. At ano pa nagustuhan mo dyan sa pinapangarap mong person? Kasi palagi siyang may inumpisa ng new beginning. Bago. Something new. Or dahil tingin mo mag-transform ang buhay mo o magbago ang buhay mo, or may sinisimulan siyang something new, palagi bago. So yeah, yun na nga. See the world in reverse. Yun ang gustuhan mo sa kanya. Ano ba yan? Good looking? Kung kaya nagustuhan mo. Gusto mo? Hindi dahil sa good looking. Ano yan? Mapera? Kung kaya nagustuhan mo? Let's see. Hindi. Yun talaga man nagustuhan mo sa kanya. Ano pa? Sino kayo maka-resonate dito, no? Ano pa nagustuhan mo sa kanya? Maabilidad? Kung yung nagustuhan mo? Maabilidad. Abilidad. Ano yun? Talented? Kung kayo nagustuhan mo? Talented? Related yun eh. Hindi. Maabilidad. Ano pa? Ano pa nagustuhan mo dyan? Maabilidad. Madiskarte sa buhay. Kung kayo nagustuhan mo yan. Madiskarte sa buhay. Kung kayo nagustuhan mo siya. Ano ang next na mangyari kaya sa iyo niyan, sa buhay mo, numpisahan mong buhay? Tuloy ko na to. Umpisahan ko na dito ang reading. Siguro may maka-resonate naman dito. Iwan ko lang. What's the Ace of Pentacles here? Ano ba tong Ace of Pentacles in the Ace of Pentacles pala? Ano pa tong Ace of Pentacles dito? May matanggap kang sumpa. Sumpa to. Na isolate mo yung sarili mo. Sumpa ba? Tama ba? Sumpa. Sumpa nga yan. Makatanggap ka ng sumpa. O ano yan? May magsumpa sa'yo? Hindi naman. Ano yung babalik lang sa'yo sumpa? Babalik lang pala yung sumpa sa'yo. Babalik ang sumpa sa'yo. May sinumpa ka, ikaw yung gumagawa ng DCT. Yung sumpa na yan, walang gagawa sa'yo ng sumpa. Ikaw ang gumagawa ng mga sumpa eh. Diba? Mangkukulam ka. Mangkukulam na tawag sa'yo. Tingnan natin. Mangkukulam ka nga. Kampo ni... hindi lang kampon. Tagasunod ng Diablo. Tagasunod ng Diablo. Magkukulam na ka dito, guys. Baka ito yung nangungulam sa inyo. Pwede din. Nakabaliktad, no? Nakuhaan na yung mangkukulam. Ayan. O kaya kung may mangkukulam, no, dito, baka sa inyong energy to. Ang kukulam na kuhaan dito. May nangarap sa person ng isa, sa karelasyon ng isa, pinahiwalay niya daw. Magjuwa. Heartbroken yung yung isa kay naghiwalay sila ng juwa niya. Sumpa ang darating sa'yo na isolate mo yung sarili mo at ito ay na-reverse to kanina. Ano to eh? Hindi ka na makapang-atake, hindi ka na passionate, hindi ka na driven, hindi ka na matapang and positive, and hindi ka na active, tamarin ka na, wala ka ng gana na mangulam. Ano yan? Wala ka ng gana mangulam. Buti nga yan, magbago ka. Bago ka. Mali yung ginagawa mo. Hindi lang maling-mali, napaka-injustice. Hindi porket hindi nakikita eh. Okay lang. Maling-mali yan. Ito,
Kung sa tao, okay lang yan. Sa mga maraming tao at kung ganyan na din ang mga ginagawa nila, okay lang yan. At pwede pang itolerate ng mga tao. Pero yung sa Diyos, ano ka yan? Paparusahan ka ng Diyos niyan pag ganyan ang mga pinagagawa mo. Iba pa na may hatol ng Diyos. Impyerno pa naman ang hatol ng Diyos. Pag Diyos, parusa na. So, the Hierophant in reverse, hindi ka na din makapang-manipulate, hindi mo na mapasunod. O, di ba? Mangungontrol na yung gumagawa ng mga ganyan, mga witchcraft. Hindi mo na mapasunod, hindi ka na makapaggawa ng rules na yun ang sundin ng mga tao. Hindi mo na nga ma-manipulate, hindi mo mapasunod yung mga gusto mong pasunurin. O, hindi ka na, pwede din na hindi ka na irespeto. Hindi ka na irespeto din. At hindi ka na hindi mo na pasunod ang mga ginagawan mo ng witchcraft. Hindi mo na sila mapasunod, hindi ka na superior sa buhay nila. No? Kaya mo yung iba na mamuhay ng malaya, bakit mo kontrolin? Inaano ka lang ng mga demonyo na gumawa ng ganyan kay target nila yung kaluluwa mo makuha, ma-impyerno yung kaluluwa mo. Kaya hindi yan sa Diyos yung mga ganyang gawain, guys. Pati yung kapangyarihan ng mga mangkukulam, hindi galing sa Diyos yan. Sa demonyo yung galing, ganyan. Matahimik ka na yan. Maliwanagan yung isip mo. Malamang. Kasi babalik sa yung sumpa. Papaisip ka na. Ay, ito pala yung dinadanas nung sinumpa ko. Kahit walang kasalanan sa akin. Inuwan ko ng deceit. Sobra lang kawawa. O, diba? Baka mapaisip ka ba ng ganon? Hindi. Masama ka talaga. Masama ka talaga. Isipin mo, walang ginawa sa'yo. Pinaghiwalay mo, tapos sinumpa mo pa, na-restrict mo pa. Just me. Ano na lang yung kaluluwa mo niyan sa kabilang buhay. So, ano yung mensahe sa'yo ng God? Baka magbago ka. What's with the 8 of Pentacles here? 9 pala. 9 of Pentacles to. Tapis kasi. Wow. Thanks. Salamat. More clarification with the 9 of Pentacles. There is a new beginning daw. There is a new beginning saan? Mayroong nag-end Mayroong nag-end sa buhay mo. Hindi. Doon sa sa ginagawa mo ng deceit, witchcraft, yung mga pinag-chain mo, pinag-restrict mo, pinag-babayin mo, hindi na yan ma-delay. Ibig sabihin, hindi mo na mapadelay. Hindi mo na mapadelay yan. Pinapadelay mo yung kanilang union dahil lang sa nangangarap ka, napaka-injustice naman ang ginagawa mo. Mali yan. Kasalanan talaga yan. Malaking kasalanan yan. Ito naman, maging confident at komportable na sila na kausapin lang isa't isa. So, ayan. Ano naman ang pangaral sa iyo? Guidance ng God kaya? Let's see. Baka may guidance sa iyo. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ng ngayon. Huwag mo nang paantayin yung na yan, yung dalawa na yan, kung kailan magkaroon ng union sa kanila. Okay. Salamat. Ano pa? O hindi mo na sila mapaantay, pwede din gano'n. Or pangangaral, yun na nga, magkakaroon ng new beginning sa kanilang dalawa.
Hindi naman sa'yo eh. Magjowa na yan sila eh. Nangarap ka lang dun eh. Ano ka ba? Magjowa naman, nagmahalan pa. Nagmamahalan pa sila. Oh. Ikaw nangarap ka lang dun eh. Ano ba yung right mo dun? Ano bang karapatan mo dun? Pakialaman yung buhay nila. Nagawan sila ng witchcraft pa. Diba? Nagawan sila ng deceit. Grabe ah. Tanong natin, pag nagbago ka ba, pwede pa maligtas ang kaluluwa mo? Maligtas pa kaya? Ayaw ko na lang sabihin. So, ayan, bahala ka na sa buhay. So, ayan, eto na lamang for for ano to eh, for ano ba yung kanina? Collective nga to. Yan guys.